Alam mo ba kapatid, na may mga bagay ka na posibleng nagagawa na nagmumukha kang desperada sa harap niya. Kaya din kasi may mga lalaki nakakampante dahil nakikita nila na yung partner ko ay desperate para sa akin. Gustong-gusto talaga ako nito at hindi ako kayang iwan nito. Diba? Kaya naman in this video kapatid, pag-uusapan natin yung mga senyales na hihing desperada ka na sa mata ng lalaki para mabago mo, para maayos mo at hindi siya makampante sa'yo. Interesado ka malaman kung ano ang mga to. Kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales kapatid na nagmumukha kang desperada sa harap ng lalaki o sa lalaking pinili dahilan para makumpiyansa sa sayo, makampante siya sa relasyon mo. At eventually, yan yung magiging dahilan para nawalan siya ng gana sa'yo. Kaya dapat mo nang iwasan ay ang over-communication. Tama po yung narinig nyo, masyadong maraming pag-uusap to the point na lagi mo siyang kinakamusta, lagi mo siyang tinitext, kinukulit, at lagi ka nagsisik ng attention niya. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo kapatid na be the best version of yourself. Lagi mong i-improve yung sarili mo para hindi ka masyado nakapokus sa mga bagay na posibleng hindi makatulong sa relasyon mo. Katulad ng palaging pakikipag-communicate sa partner mo. Mawala na yung pakiramdam na mamimiss nyo isa't isa, di ba? Kapag lagi kayong nag-chat, nag-text, nag-video call, di ba? Samantalang nagkikita ng mga isa bahay, di ba? Kaya naman kung ganyan yung ginagawa nyo sa relasyon nyo o ginagawa mo mismo sa pagsasama nyo, bawas-bawasan mo na kapatid para hindi siya makampante sa relasyon nyo. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is ginagawa mo ang lahat para mag-adjust sa kanya. Dahil may ask yung question kapatid, pinanganak ka ba para sa kanya? Hindi, di ba? Pinanganak ka para sa sarili mo, para ayusin mo yung sarili mo, abutin mo yung pangarap mo, mahalin mo yung sarili mo, at kapag may makasama ka along the way, then plus na lang yun kapatid. Hindi mo kailangan i-adjust yung sarili mo para sa iba. Hindi mo kailangan mag-adjust para piliin ka niya. Di ba? Kung hindi ka pipiliin yung taong yan, kahit gaano ka pang beses mag-adjust sa kanya, hindi ka talaga pipiliin yan. So what more pa kung hindi ka na mahalaga para sa kanya. Di ba? Kaya naman, kung ayaw mo magmukhang desperada sa harap niya, at hindi siya makampante sa'yo sa inaharap, huwag ka palagi nag-a-adjust. Bigyan mo rin ng pagmamahal yung sarili mo. Isipin mo rin yung sarili mo. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, which is lagi mo siyang pinapriority. Ito parang sakit na to ng mga nagmamahal eh, di ba? Yung laging iisip nila yung taong pinili nila na hindi nila na natitignan o naalagaan yung sarili nila. Okay lang naman na magmahal ng sobra, pero bigyan mo rin ng pagkakataon yung sarili mo na mabigyan o matapunan ng pagmamahal. Ano ba naman yung magpaganda ka, magpa-sexy ka para naman sa taong mahal mo naman yun, di ba? Improve mo yung sarili mo, mag-grow ka at hanapin mo yung mga paraan para maabot mo yung pangarap mo, di ba? Importante din naman yun sa taong mahal mo, kung totoong mahal ka niya. Siyempre, kung mahal ka niya talaga, gusto niyang nakikita na nag-grow ka rin. Gusto niya nakikita na naabot mo rin yung pangarap. Kaya kung laging attention mo ay nakapokus sa taong pinili mo, magmumukha kang desperado sa kanya. Magmumukha kang sobrang nagmamahal sa kanya na hindi mo kayang mawala siya sa buhay. Dahilan para makampante siya sa relasyon mo. At ayun ang ayoko mangyari sa pagsasama niya. Kaya kung ganito yung ginagawa mo palagi, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na mag-improve, maging best version ng sarili mo nang hindi masyadong umaasa sa taong piliin mo. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is pinaplano mo yung buhay niya. Isa pa yan sa mga pinag-aawayan ng mga taong nasa loob ng isang relasyon. Diba? Yung dinidiktahan mo siya. Kasi kapag ganito yung ginagawa mo, naiintindihan naman kita na gusto mong maramdaman yung comfort. Diba? Pero hindi mo siya pinapagalaw ng gusto niya. Diba? Yung according sa gusto niyang mangyari. To the point na pakiramdam niya nasasakal siya. At ikaw, nagbumuha kang desperado. At ayoko mangyari sa iyo. Diba? Kaya naman, hanggat maaari, hanggat maaga, hayaan niyo mag-grow kayo on your own. Diba? Yung paraang gusto niyo at sa paraang bagay para sa inyo. Okay? Kasi tayo sa ikalima,
Which is, yes ka ng yes sa kanya. Isa pa sa nagbumuha kang desperado tingnan ay yung palagi kang oo ng oo sa mga gusto niya mangyari, oo ng oo sa mga gusto niyang gawin, oo ng oo sa mga bagay na hindi mo naman gusto, pero umuoo ka para sa kanya kasi alam mo magagalit siya, alam mo na nakakaproblema yung relasyon niyo kapag humindi ka, di ba? Kapag ganyan yung ginagawa mo kapatid, karamdaman mo yung panliliit at yung kawalan ng pag-asa, diba? Yung parang hindi ka makatanggi kahit ayaw mo, diba? Ang hirap nun at ang bigat ng samahan mo. Ayoko mangyari sa inyo, kapatid. Kaya hanggat maaari, iwasan mo, bawasan mo. Kasi yan yung magiging dahilan para makampante siya sa relasyon mo. Okay? Proceed tayo sa ika-6, which is, okay lang sa'yo na masaktan ka niya. Isa ka ba sa mga battered wife? Yung parang pinapunching bag ka na ng taong pinili mo. Pero ikaw, ayaw mo pa rin bumitaw kasi mahal na mahal mo siya. Hanggang kailan, kapatid? Hanggang kailan mo tatanggapin yung kanyang pagtrato sa'yo ng isang tao? Or mas maraming better naman na tao na pwedeng magmahal sa'yo ng tao. Kapatid, let me tell you this. Once na binuhatan ka ng kamay ng isang tao, ibig sabihin lang ng kapatid, binababa niya na yung tingin sa'yo. Kasi yung taong totoong nagmamahal, hindi niya gagawin yan sa'yo. Hindi ka niya pagbubuhatan ng kamay. Magagalit yan pero lalayo yan at hindi nabibigay sa'yo yung bruises na natatanggap mo ngayon. Hindi mo deserve yan. At kung nasa ganyan ang sitwasyon, malamang sa malamang, hindi ka lang mukhang desperada sa mga mata niya kasi hindi mo siya binibitawan kahit sinasaktan ka niya. Diba? Mararamdaman niya pa na king siya ng mundo mo. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Last but not least, kapatid, ikapitong senyales na nagmumukhang desperada sa mata ng lalaki na dapat mong iwasan. Kaya kapag nawawalan ka na ng pakialam sa sarili mo. Tama po yung narinig niyo. Nawawalan ka na ng pake sa sarili mo. Hindi mo na gustong mag-improve, hindi mo na gustong magpaganda, magpa-sexy kasi yung attention mo, yung focus mo, yung lahat-lahat sa'yo ay nakatuon na sa kanya. Kumbaga siya na yung ginawa mong mundo at wala nang para sa'yo. Kapag nakita ka ng lalaking ganyan, malamang sa malamang, ako complacent yan, hindi hayahay yan sa inaharap to the point na mawalan na siya ng pakialam sa'yo kasi alam niya na hindi ka bibitaw. Alam niya na mahal mo siya. Alam niya na hindi mo siya iiwan kasi nga, ganyan yung pinaparamdam mo sa kanya. Kaya, kung ayaw magramdaman ko sa tao pinili mo, please kapatid, gumawa ka ng paraan para mahalin yung sarili mo. I hope nabigyan ko kayo ng enlightenment dito sa video na to. And if nabigyan ko kayo ng enlightenment, please help me share this to your loved ones na posible nating patulungan din na ma-enlighten yung sitwasyon nila. Makita yung sarili nila sa kalungkutan na pinapapalooban nila at gumawa ng hakbang para kumilos para sa sarili nila. In that way, nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng mga viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa kanilang yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa palagay niyo pag-nood at pag-support. Mag-iingat po kayo palagi kung nasaan ang lugar kayo naroon. May God bless you and always protect you. Peace.